Ang tagal ko nang alam yung pambababae ni, tagal na, legit yan. Pero iniipon ko lang. Saan ko iniipon? Iniipon ko na mag-break sila. Iniintay ko lang yung perfect opportunity na i-explore ko. Nawindang ka ba? Kung ano nga ba yung totoong i-explore ni Sian Gasa sa kanyang live? So, eto na nga yung partial summary kung ano nga ba yung in-explore ni Sian Gasa sa pinakamaraming live viewers in Philippine history about sa Katniel breakup. So, panoorin natin. Pero wait, disclaimer ha, ito ay according sa aking pagkakaintindi sa buong 20-minute video, live video ni Sian Gasa. And syempre, follow my Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, eto na. Ang tagal ko nang alam yung pambababae ni, tagal na, legit yan. Pero iniipon ko lang. Saan ko iniipon? Iniipon ko na mag-break sila. Iniintay ko lang yung perfect opportunity na i-explore ko. Diba? Bakit kamo? Bakit? Kasi nga may hugot ako eh. Tinawag akong nonsense. Huwag mong pansinin yun. Nonsense. Ang liit-liit ng tingin niya sa akin. Bakit ko sinasabi? Para malaman ng mga Katniel fans. Parang baka isipin niyo, grabe ito si Sian, no? Bakit pinupuntira yung Katniel, no? May hugot akong personal eh. Lalabas ko ngayon tunay na dahilan na kay tagal ko nang inipon. Ako naghihintay na ako ng cyber libel. Kasuhan? Sanay ako dyan, huy! Naghihintay ako, 2 cyber libel. Piling ko yan yung Christmas gift ko. Make sure na lahat ng inislo ko about Andrea Brillantes, about Katniel, ay 90%, at least 90% totoo. Kaya kung sasabihin niyo sa akin, o itatanong niyo, totoo ba yung mga pinagsasabi ni Sian? Definitely, sinurbol ko yun. Ang tagal kong inipon yun for the past 2 years. Naku, baka nag-iimbento lang naman. Hindi naman very loyal naman itong si Daniel. Hindi naman babae. Tagal kong inipon yun. At tinataya ko yung pangalan ko, yung power na tinatawag, na great power comes great responsibility, na pag nagsinungaling ako at sinabi ko itong mga sinabi ko ngayon, last video ko na hindi totoo pala at nag-debunk yun, sira ako. So tinaya ko pangalan ko dun. So kung sasabihin sa akin, Sian, how sure are you? Eto na. Ito yung pinaka-topic, bakit natin ginawa yung biggest Facebook Live in Philippine history. Ano yun? Chismis culture in the Philippines, na meron lang mag-post na isang no one na i-post yung picture ni Andrea Brillantes, na hindi naman kilalang tao to ha. Andrea Brillantes, i-post yung picture sa Spain ni Daniel Padilla. Pag samasamahin sa isang post, magiging katotohanan na papaniwalaan ng mga tao. Na hindi lang to first instance. Ganyan ang chismis culture in the Philippines. So maging responsable kayong mosang sa mga susunod na issue pagkatapos ng Katniel. At wag na wag kayong magka-character assassinate ng tao nang hindi nalalaman yung buong kwento. At hindi nalalaman yung buo niyang pagkatao. Dahil hindi niyo alam sa bawat salitang sinasabi ninyo, tinatawag niyo siya kung ano-ano man. May isang buhay na nasisira na after ninyo makamove on after 1 week, 2 weeks, 3 weeks at makamove on na yung buong Pilipinas. Yung buhay na yan ay sira na at hindi na mababalik pa. Maraming salamat po. And congratulations for having this 421,000 ba yun? Peak na largest Facebook Live in Philippine history. Ito na ang summary. So, out of 22 minutes ng kanyang live, kinompress ko into 4 minutes. At dito, may napansin akong 2 topics. Yung unang topic is yung kanyang follow-up about sa breakup issue ni na Catherine Bernardo and Daniel Padilla. So, ang sabi niya dito, clarify niya kung bakit naghintay siya ng tamang pagkakataon kasi marami talaga ang hindi naniniwala, especially sa mga Katniel fans na todo suporta and ayaw nilang magkaroon ng parang hint na mabubuwag yung Katniel love team. So, I understand yung gustong gawin ni Sian Gasa na yung either of the two parties or both
ang mag-reveal talaga ng katotohanan, in which ginawa nila kahapon na nagbigay ng official statement na wala na talaga sila. So, alam nyo ba na si Sian, tapos si OG Diaz, and si Christopher Min, sobrang katakot-takot na pambabash ang mga na-receive nila. So, yun din yung iniiwasan ko nung nalaman ko din before na i-reveal yung etong issue, na syempre natatakot din ako na mabash negatively, na baka kainin talaga ako ng negativity from fans. Tapos, yung later part ng video niya ay all about the chismis culture of the Philippines. So, na-iterate niya na sa mga tao na gustong pag-usapan ang mga chismis or nakikipagmarites, siguraduhin muna daw na syempre the credibility really is important. Kahit na alam mo yung katotohanan, sapat yung resources mo, dapat gumawa ka ng tamang strategy para i-reveal ito, lalo na kapag after siguro may revelation talaga, official revelation, official statement of two people or two or more people or even one person involved sa mga pinag-uusapan tungkol sa chismis na yan. So, yun yung gustong iparating ni Sian Gasa, o di ba? Ang simple, in 22 minutes. At ito na ang ating reaction. Una sa lahat, agree ako sa sinabi ni Sian na inaantay niya ang tamang pagkakataon. So, ako din, nag-content na ako kina Katniel fans nung nag-reveal na ang both parties, si Catherine and Daniel, kahapon na officially they are no longer together. Kasi naman kapag ako din mag-upload before sila magbigay ng statement, syempre, kakainin nyo ako ng buhay. Kaya, nasa timing lang talaga yan. Kapag gusto mo pag-usapan ng isang bagay, lalo na kapag content creator ka, yes, it is better na mag-antay ka ng official statement. At least, yun yung pruweba mo sa mga sinasabi mo about a certain na chismis, news, mga updates, o kaya reactions. Uulitin natin ang summary. So, dalawa lang yan. Number 1 is all about sa kanyang follow-up na yung importansya ng pag-aantay ng pagkakataon, yung tamang pagkakataon na magbigay ng information about yung updates ni Katniel, even though matagal na niyang alam. So, yun yung main point niya. Number 2 is yung chismis culture in the Philippines. Ayan. So, yes guys, yan lang yung pagkakaintindi ko. You can correct me if I'm wrong. You can add more details sa comment section kung meron ba akong na-miss doon sa 22-minute video na live ni Sian Gasa. At ang lesson natin for this video is wala talagang forever. Lahat pwede nating i-enjoy, lahat i-maximize natin, pero kapag dumating na yung time na mawawala na sa'yo, masakit talaga, kaya lang kailangan mong tanggapin kasi that is part of life. Kailangan talaga na magpakatatag ka kasi hindi lahat ng mga advantages o kaya ng mga blessings ay forever yan na mag-i-stay. So, always seek for alternative na aspects para kapag merong isang nawala, at least meron kang tatakbuhan pa na isa. Okay, so that's it guys. Thank you and sana may natutunan kayo dito sa video. Have a nice day and good night.